Ah, in- Hello. Instruction muna po baro mamaya pag-pray natin lahat ma-circle tayo pero yung isang kamay nakahawak dito sa object tulad magsimula na dito kasi lahat i-bless natin yung mga bahay hanggang doon paikot. So kaya naman po yan. Ang ganito ang style po mamaya yung nakahawak dito nasa balikat naman ng isang kapatid yung kamay. So paikot. Hawak pati yung mga ano po. Ayun po yung pag-pray natin sa last. Pagtakbo ko naman ay okay naman, labas naman pala. Sa pagsisimula po ng ating pagtatalaga ng tahanan ito, ay uunahin po natin ang sa pagsimula po ng ating pagtalaga ng bahay-sambahang ito, Congregation of Yahweh and Jehoshua the Messiah, Barangay Kalintaan, Purok 2, Talisay, Camarines Norte. Ay magbibigay muna tayo ng mataas na pagpapahalaga at pagpupugay sa ating ginagalang na dakilang Aba Yahweh na lumikha ng langit at lupa at sa kanyang bugtong na anak, si Yahushua na Messiah. Bakit po kailangan natin ipahalagahan? Sapagkat kung wala po siya ay dahil sa pagsisikap ng mga kapatid ay nabuo ito. Kaya ang pagpapahalaga natin ay sisimulan natin sa Hallelujah! Number 1, diretso na po kayo. Hallelujah! Hallelujah! Next, Hallelujah! 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 Sa kapangyarihan. Hallelujah! Ikaw ang Elohim noon, ngayon at sa darating. Hallelujah! Ikaw ay banal. Hallelujah! Ikaw ay Elohim ng katotohanan. Hallelujah! Ikaw ay makatarungan. Hallelujah! Ikaw ay pag-ibig. Hallelujah! Ikaw ay ilaw at liwanag. Hallelujah! Ikaw ay manggagamot. Hallelujah! Ikaw ay mawain at mapagpatawad. Yan po ang kapangyarihan ng ating tinasamba, si Amang Yahweh at si kanyang bugtong na anak si Yahushua na Messiah. At tayo po ay magpapatuloy na sapagkat alam na natin, kilala na po natin, nandiyan po ang kanyang mga katangian na ating pinaparangalan. Na mga katangian iyan na tinataglay ng ating sinasamba. Hindi siya basta-basta. At talaga pong tayo nananalig sa Kanya. Mga kapatid, kay Yahushua Messiah at sa ating Aba Yahweh, tayo nagkakatipon ngayon sa lugar na ito, Congregation of Yahweh and Jehoshua the Messiah, Purok 2, Barangay Kalintaan, Talisay, Camarines Norte. Tayo po nandito upang hilingin sa Aba Yahweh na basbasan at pagpalain. Ito ay natayo para sa aming pagpapahalaga at paggalang sa inyo. Upang ang mga taong nananalig sa inyo ay magkaroon ng lugar kung saan magbibigay sa inyo ng pagpupuri at pagsamba at makasalamuha kayo tuwing araw ng Sabat upang sa aming pag-aaral tungkol sa inyo ay umunlad ang aming kaalaman. Kaalamang espiritual at lalo naming malaman ang inyong pagmamahal, pagkalinga, pagpapatawad sa mga nagkasala. Ang bahay-sambahang ito ay tinayo upang maging simbolo ng inyong kadakilaan, pangalan at kapayapaan at kagandahang loob. Pinasimulan ang pagtayo ng bahay-sambahang ito sa pagitan ng pananalig ng mga kapatid sa pananampalataya na umaasang hindi ipagkakait ni Aba Yahweh ang sapat na tulong upang may sakatuparan. At palagpakan po natin dahil na sakatuparan natin. Dito namin nakita ang iyong pagmamahal na kahit maliit ang lugar na ito, dahil sa inyo at mabuting kalooban ng may-ari ng lugar na ito, ay maaari nating gamitin sa pagpupuri at pagsamba
alang-alang sa iyong kagandahang loob. Dakila at mahabaging Yahweh, maraming salamat po sa katotohanan amin natanggap at ipinagkaloob sa inyo sa bawat isa. Sa amin, sa nandirito at dumalo ngayon sa magitan ng mabuting balita na kumakatawan sa dakila at tagapagligtas na si Yahushua Messiah, ay nakilala namin ang katotohanan na sa pamagitan ng aming pagtanggap, pagkilala at pagpapasakop kaya sa Messiah, ay nakilala namin ang pagkalibing, pagkabuhay na maguli at ito ang naging katibayan ng lahat na nandito na nagpapasakop kay Yahushua ay nagkaroon ng pagkabuhay na maguli sa ikalawang pagparito niya. Dakilang Yahweh, kinikilala po namin ang iyong kadakilaan, kapangyarihan, ang iyong kabanalan at ang iyong pagmamahal sa inyong mga lingkod na patuloy na nagmamahal sa inyo at nais magbigay lugod sa inyong pangalan. Bilang isang nilalang at tagapaglingkod, wala po kaming may pagmamalaki sapagkat sa inyo nanggaling ang lahat ng bagay. Ang buhay, kayo ang lumala ng lahat ng mga bagay dito sa sanlibutan. Kayo ay aming tagapagtanggol, tagapagkalinga, at sa kabila noon ay ibinigay ninyo ang kaisa-isa yung buktong na anak, nasa pagitan niya tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya sa oras na ito aming tinatalaga. Ang bahay po naman ito, Congregation of Yahweh and Jehoshua the Messiah, Purok 2, Barangay Kalintaan, Talisay, Camarines Norte. Kasama ng namumuno ng CYYM at iba pang paging kabahagi na may kaugnayan dito. Dumako po tayo sa mga kahilingan. Number 1, ang kahilingan po natin ay dakilang Yahweh, mataimtim po namin hinihiling sa inyo na ang lugar na ito, kasama ng bahay-sambahan, purungang ito at dalanginan at kung saan lagi kaming magtitipon ay magsilbing inspirasyon ng mga mananampalataya dito at sa iba pang lugar. Sa tuwing pupunta kami sa lugar na ito upang mag-awitan at magpuri sa inyo at mag-aral ng inyong banal na salita, naway maging daan o ito upang umunlad ang aming buhay espiritual. At makita sa amin ang likas na larawan ni Yahushua Messiah, na makita naman ang tunay na pagmamahal, maunawain at matulungin sa aming mga kapwa. Maginawang instrumento ang bawat isa ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang inyong banal na pangalan na nagdadala ng kapatawaran sa mga kasalanan at mga taong ibig tumanggap sa inyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikalawa, Aba Yahweh, hinihiling po namin na pagpalain ang lugar na ito ang mga kapatid na nakatira dito. Ibuhos po ninyo ang inyong biyaya at pagpapala sa lugar na ito na upang umunlad, maging maunlad at madagdagan ng bahagi pa sa paglaganap ng mabuting balita. Ikatlo, kalaki po nito, Aba Yahweh, ay binibilang po namin sa inyong pamagitan ng inyong walang hanggang kapangyarihan na lagi ninyong ang banal na laging isugo ang banal na anghel upang ingatan ang mga kapatid na nakatira rito, nananahan at pumaparito, lalo higit kung may pagtitipon dito para luwalhati sa inyong banal na pangalan. Magkaroon nawa ng kapayapaan at kapanatagan ang mga kapatid na dadalo sa tuwing pagtitipon. Patuloy po kaming humihiling sa inyo na bigyan ng sindak at takot na ang pigilin ang mga taong magkasik ng kasamaan sa lugar na ito. Inaasahan at pinananaligan po namin ang salita at pangako ng awit 34. Pwede pong sumabay tayo ng pagbabasa at yung may kabisa na pwede namang i-recite. Sabay na po natin. 34. Aking pupurihin ang Yahweh sa buong panahon. Ang pagpupuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Ang
aking kaluluwa ay maghahambog kay Yahweh, marinig ng maamo at masisiyahan. O dakilaan ninyo na kasama ko ang Yahweh, at tayo mga bunyi na magkasama sa kanyang pangalan. Aking hinanap ang Yahweh at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila'y nagsitingin sa kanya at nangaliwanagan, at ang kanyang mukha ay hindi malilito kailanman. Itong abangi, tao'y dumaing at dininig niya siya ni Yahweh at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ni Yahweh ay umahantong sa buong palibot ng nangatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. O inyong tikman at tingnan ninyo ang Yahweh ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa kanya. O matakot kayo sa Yahweh, kayo mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanya na natatakot sa kanya. Napakaganda po noong 9. Na kung tayo man ay nagkukulang, sabi dito, walang kakulangan ang mga natatakot sa kanya at naglilingkod sa kanya. Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom, ngunit silang nagsisihanap sa kay Yahweh ay hindi kukulangin ng anumang mabuting bagay. Magsiparito kayo, kayong mga anak, dingginin niyo ako, aking tuturuan kayo ng pagkatakot kay Yahweh. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at abulin mo. Ang mga mata ni Yahweh ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ni Yahweh ay laban sa kanila na nagsisigawan ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay si Daing at dininig ni Yahweh. Iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Yahweh ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit iniligtas ni Yahweh sa lahat. Kanya iniingatan ang lahat ng mga buto. Wala isa man sa mga iyon na nababali. Papatayin ng kasamaan ang masama. At silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikilalaning may sala. Tinubos ni Yahweh ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod at wala sa nangagsipagkanlong sa kanya ay kikilalaning may sala. Pagpatuloy po natin sa awit 91. Sabi po sa awit 91, siyang tumatahan sa lilim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol kay Yahweh, siya ay aking kanlungan at aking katibayan. Ang Yahweh ko na siyang aking tinitiwalaan, sapagkat kanyang ililigtas ka sa silo ng paninilo at sa mapamugsang salot. Kanyang tatakpan ka ng kanyang mga bagwis. At sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay manganganlong ka. Ang kanyang katotohanan ay kalasag at baluti. Ikaw ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panama na humihilagpos kung araw. Dahil sa salot na darating sa kadiliman, ni dahil sa paggiba na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuwal sa inyong siping, at 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi lalapit sa iyo. Inyong mamamasdan lamang ng inyong mga mata at inyong makita ang ganti sa masama, sapagkat ikaw, O Yahweh, aking kanlungan. Iyong ginagawa ang kataas-taasan sa iyong tahanan. Walang kasama ang mangyayari sa iyo, na di anumang salot ay lalapit sa iyong tulda, sapagkat siya ay nagbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay,
baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ang leon at ang mga ulupong. Ang batang leon at ang ahas ay iurakan mo ng iyong mga paa. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat ang kanyang kaalaman, sapagkat kanyang nalalaman ang pangalan ko. Siya tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan at aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Sunod po natin ang number 5. Abayawin, nananalig po kami at umaasa ang pamunuan at kapatiran na ipagpapaabot niyo sa mananampalataya, lingkod ni Jose Misaya, kapatiran dito sa Kalintaan, talisay na magkaroon ng tunay na pagtatalaga upang maihag sa lahat ang inyong banal at makapangyarihang pangalan, na kung saan matagpuan ang kaligtasan ng mga taong nais magpasakop sa inyo. Kanin, sa magitan ng kanyang banal na pangalan, Yahushua Misaya ay iniutos po ninyo na ang masamang espiritu na sa lugar na ito ay masamang elemento ay maaring magdala ng sakuna at hindi pagkaunawan at ligalig sa nananahan dito. Tayo po ay muna, ika-ano nito ay ating manalangin lang po kayo habang ginagawa ko ito. Akong anak ni Abayam Elohim ng Israel at isang mananampalataya ng aking Rabuni Yeshua HaMashiach. By the anointing of pure and Holy Spirit of Yahweh El Elyon, in the name of Almighty name of the Son, Rabuni Yeshua HaMashiach. Nasusulat, anuman ang hindi namin payagan dito sa lupa, ay hindi rin namin papayagan sa kalangitan. At anuman ang payagan namin dito sa lupa, ay papayagan dito sa langit. Nasusulat, aming sasalumatin si Sator at siya ay kakaripas ng takbo. Nasulat, na higit na makapangyarihan ang holy and pure spirit ni Yahweh, El Elyon na sumasa akin. Kaya sa lahat ng kapangyarihan ng masamang espiritu na nasa sanglibutan ito. At nasusulat, ipapatong ko ang kamay sa amay sakit at siya'y gagaling. Nasulat, kaming mananampalataya ni Rabuni Yeshua HaMashiach ay may kapamahalaan at kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at walang anumang bagay mula sa kanya na si Sator ay makapipinsala sa amin. Sa bisa at kapangyarihan at katotohanan ng salita na sulat na ito ni Abba Yahweh, El Elyon, El Shaddai at El Gibor ng Israel, Rabuni Yeshua HaMashiach rebukes you all. Lucifer, Satan, Satan at Og, I come against you, all of you, to rebuke you, and I bind you. I stop all of you, go right now. Leave this place. Magsilayas kayo lahat ng sulok ng lugar na ito. Mula sa bahay na ito na tinitirahan, ay magsilayas kayo at huwag na kayo magbalik pa kailanman sa aming buhay. At sa mga bahay na katira sa lugar na ito, at nandito sa lahat ng mananampalataya na mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Rabuni Yeshua HaMashiach, ikaw, Satan, Lucifer, Sid at Og, ang lahat ng inyong kampon, mga familiar evil spirit at pati na ang masamang espiritong sumusunod. Binding an unclean spirit, lying and seducing spirit, evil spirit in the infirmities, deep and dumb spirit, evil spirit in sickness and diseases, evil spirit of ferment and defeat, evil spirit of heaviness and sadness, evil spirit of cancer and tumor, evil spirit of envy,
jealousy, oppression, depression, confusion, and darkness. Evil spirit of lust, anger, murder, deceit, disloyalty, and treachery, poverty, at kasakiman at kaalayan. Binding and seducing evil spirits na mabibilang sa lahat nabibilang sa lahat ng masamang bisyo, ang sugal, ang alak, sigarilyo, drugs, at makasalibutang tugtugin, pelikula, radio, cellphone, at telebisyon. Every spirit of witchcraft, sorcery, enchantment, gayuma, pananakot, at pag-aaway, pati na ang religious evil spirit. Aming binawasak, aming binubuwag at binawasak ang lahat ng mga pamunuan. Masamang espiritu na mamahala sa kadiliman. Ang sanglibutan ito, lahat ng kasamang espiritu na nasa dako ng kaitaasan ay hindi in any form of serious worship sa buong Pilipinas. Sa pangalan ni Rabuni Yahosua na Bisaya, pag-ibig at kapayapaan ang sumaating lahat. Hallelujah! Ang sagot, ikaw ay aming banal at tunay na dakila. Hallelujah! Ikaw, Elohim, ay banal at tunay na dakila. Ulitin natin, hallelujah! Ay banal at dakila. Ikapito'y dinadalayan po namin sa inyong dinggin ang kahilingan ng mga kapatid na humingi ng patawaran sa kanilang mga kasalanan at lunas sa kanilang mga karamdaman. Sa tuwing sila ay dadalo at hihingi ng lunas sa kanilang suliranin. Palakasin po ninyo ang pananampalataya ng bawat kapatid sa lugar na ito at bigyan ng kasagutan ang kanilang mga pangailangan. Dagdagan po ninyo ang mga pagpapala para sa mga kapatiran sa buong lalawigan at sa ibang lugar na nasa kung saan may nananalig sa inyo. Ang pagpala na buhat kay Aba Yahweh ay sumaating lahat at matanggap sa araw-araw. Sa atin pong panalangin ay tayo mabilog ng isang circle. Hahawak tayo dito mula po dito, hawak kamay, yung isang kamay nasa balikat, kung nasa kaliwa naman, siyempre po ay kaliwa. Brother, simulan na po natin. Dito ka na lumapit sa akin, kahawak ka dyan sa ano. Circle na po tayo na paikot. Puyat siya sa yung nakahawak ka sa balikat ko, nakahawak din ako dito. Ay dito kahahawak naman. Si sister din pa sa sa bahay po, ay ikaw na dyan sa bahay ninyo. Isip ko naman, kahawak ka rin doon sa bahay mo. Pero magkakasama pa rin. Kaya nga mag-compress. Ayan, nakadikit yung guys. Yung iba naman sa upuan, ikaw nasa tapat ka ng upuan, hawakan mo yung upuan. Sa pagpanalangin natin. Roger! Rogerson! Doon. Paikot ang hawak. Ay, yung nga pala. Ayos na po, ay sa bahay ni sister, ano doon, malayo. Si sister Naning. Bruising. Ayan, nakahawak. Bruising. Huwag kayo naman nakahawak na. Brother Racing. Brother Racing. Si Kon Palun pa. Yun lahat po ng bagay dito sa i-bless natin. Kasama na po yung mga upuan bintana, pader, pintuan, table, pulpito at chair. Ako na hindi ito sa pulpito. Nawawala yung panalangin. Ready na po, mananalangin na po tayo. Nakahawak yung isang kamay sa pwede malawa sa pinto, yung ikaw sa pinto ka na, yung isa mong kamay. Kahawak ka pa rin. Nakahawak ka naman na dito.
Hawak naman ako sa iyo para connected. Paano yung dito pa? Ay, umakyat ka na dito para si brother. Makahawak ka dito. Oh. Para si brother. Yan. Oh, siya naman naroon. Oh. At yung kamay naman niya, nasa likod mo. Sige po. Tayo po'y manalangin na maraming panalangin dito. Dakila, makapangyarihang Yahweh El Elyon ng lumikha ng langit at lupa. Narito po kami sa inyong banal na harapan. Taglay ang pagpapakumbaba at pagpapasalamat. Wala po kaming ibang kahilingan kundi magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan sa isip, sa diwa, sa salita at sa gawa. Kapayapaang mula sa inyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Yahuswa na Mesaya, atin pong binabasbasan ang lugar na ito na wala nang makapanahang mga espiritong magagambala. Sa banal mo pong pangalan, Yahuswa Mesaya, na siyang may kapangyarihan magpalayas ng mga bagay na makakahadlang sa aming buhay, sa inyo po kami nananalig ng lubusan, na maging matahimik at mapayapa ang ayong mga gawaing pagpupulong sa lugar na ito. Ang bahay pulungang ito na natayo sa pagitan ng pag-ibig ng bawat isa, sa pagtutulungan at napakalaking bagay po na ang mga tao sa lugar na ito ay may mabuting kalooban, may mabuting puso na magpatuloy hanggang sa kayo ay aming makita at sasalubong kaming lahat sa inyong pagbabalik. Alam po namin na dahil sa layuning ito, kami ay makakasalubong at makakatayo sa pagdating mo. Hindi kami magtatago sa inyong banal na harapan. At hinihiling po ang lubos na kapagbabago sa bawat isa, hindi sa salita, higit sa lahat, sa isip, sa gawa, at maramdaman namin na kayo ay nasa aming piling. Ang mga banal na anghel na nag-iingat sa amin ay aming inaanyahan na huwag kaming iwan. At ang kabilang anghel naman po ay huwag nang gumambala pa, kundi magpatuloy kami alang-alang sa kadakilaan mo, alang-alang sa kaligtasan, alang-alang sa mga kapatid, alang-alang sa mga kaluluwa, kasama na ang mga batang maliliit, na huwag pong mawalay sa inyo. Walang maiwan kahit isa, sa lahat ay makakasalubong. At sa pagitan nito, na itinayong ito ay maging silbing huwaran ng mga pagsamahan. Totoo po, nagkakasalita kami ng di maganda. Kapag kami nasasaktan, alisin po ninyo ito sa amin. Gawin po ninyong kami ay karapat-dapat na maging mabuting ilaw. Ilaw na magliliwanag at mag-iipon ng mga taong inyong tatawag. Hindi namin itatakwil ang mga umaalis, kundi hanapin namin ang mga dahilan at paraan upang sila ay magpatuloy, huwag mawala sa inyong piling. Maraming salamat po, Yahweh Elohim. Nakita at naramdaman namin ang inyong pagmamahal sa amin, ang inyong pagtulong, ang inyong pagpapala na aming natatanggap sa araw-araw. Maraming salamat po. At hiling po namin na pagpalain lahat ng nandito ngayon. At ang mga darating pa po ay inyong pagpalain. Na wala naman sanang gagambalas kanila makarating ng maluwalhati. At yan po ang aming hiling sa inyong Aba Yahweh. Na manatili ang kapayapaan, ang pagmamahalan, higit sa lahat ang mga kaaway na sumisira sa amin ay na maipakita namin na sila ay karapat-dapat pa rin mahalin. Kayo po ang gagabay sa amin. Kayo po ang amin naasahan sa panong kahirapan at pagdating ng pag-uusig. Alam po namin malapit na. Nakikita po namin ang mga tanda. Ang inyong pagdating. At sa panahon pong ito, wala kaming ibang kahilingan. At kami lumalapit, naniniklod po sa inyo na may pagpapakumbaba na kami po ay maging karapat-dapat na bahagi ng iyong kabanalan.
Maraming po salamat sa lahat at lahat po ito dinadalangin namin at hinihiling sa aming tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak, si Yahushua HaMashiach. Hallelujah! Pili na kayo ng isa. Hallelujah! Si Yahweh ang kapayapaan. Ulitin po natin. Hallelujah! Yahweh ang kapayapaan. At pagpapala. Yun po, maraming salamat po sa ating lahat. At tayo po magpapatuloy na. Tayo pakikinggan naman po natin ngayon ay si brother, ang ating pong nangungunang elder ngayon, si brother Victor Barbiran ng Irusin. Ay orientation ang nakalagay. Kanta muna kayo. Welcome address po. Tapos na po tayo sa Kanta muna sila. siya, may awit pa po tayo. Wala na talaga. Mulat ng aking mga mata, ang iyong mga likha, ang unang nakikita, ang sinag ng araw na dumadampi sa akin, ang lahat ay akin. Papasalamat. Masdan mo ang kislap ng buwan at mga bituin na nagbibigay liwanag sa gabing madilim. Damhin mo ang banayad na haplos ng hangin. O Elohim, ang lahat ay aking pagpapasalamat. Salamat, O Yahweh. Tingnan ang paglipat ng ibon sa himpapawid. Ang lawak ng iyong karunungan ay di malirik. O Elohim, ang lahat ay aking pagpapasalamat. Salamat, O Yahweh. Ang lahat ay linisan, mababago at mapaparang. Bawat isa ay magpapaalam. Masdan mo ang kislap ng buwan at mga bituin na nagbibigay liwanag sa gabing madilim.
Damdamin mo ang banayad na haplos ng hangin. O Elohim, ang lahat ay aking pagpapasalamat. Salamat, O Yahweh. Tingnan ang paglipad ng ibon sa impapawid. Ang lawak ng iyong karunungan ay di maririnig. O Elohim, ang lahat ay aking pagpapasalamat. Salamat, O Yahweh. Hindi ng pagpatak ng ulan na hatid ng langit. Ang kapayapaang dulot mo'y makakamit. O Elohim, ang lahat ay aking pagpapasalamat. Salamat, O Yahweh. O Elohim, ang lahat ay aking pagpapasalamat. Salamat, O Yahweh. Salamat, O Yahweh. Salamat, O Yahweh. Salamat, O Yahweh. Mapagpalang gabi po sa lahat. Sa gabing ito ay magpasalamat tayo una sa ating dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Yeshua Messiah. Inumpisahan natin po ang paghukay para sa paggawa nitong pulungan na ito para bahay, sambahan ng bawat isa. December 25, 2023. So, makabuluhan po sa pananampalatayang kabila. Pero sa atin po ay ordinary na araw, subalit espesyal na araw ng umpisahan natin ito para sa dakilang Ama. Hindi po natin sukat akalaing makatayo agad tayo ng ganitong pulungan. Ano po? So, di natin maisip kung bakit ganito ang mga pangyayari. Na sabi nga namin ni Brother Ising kanina, siguro kung hindi nagkaroon ng mga pagsubok, maari o hindi pa ito maitayo. Kasi mag-iipon po tayo ng halaga upang makagawa tayo ng pulungan. Siguro ko kung kikwintahin natin ang ating gastos dito, kung hindi ako nagkakamali, kung isasabay pati labor, siguro ko hindi ko kulangin yung 100,000. Pati labor, ano? Kung nagbayad pa tayo ng mga labor, nako. So, kaya nga, pasalamat po tayo sa lahat. Lahat. Wala tayong hindi dapat pasalamatan sa mga nagbigay, sa mga nanalangin, sa mga naggawa. So, yan ay pagpapala po na bigay ng ating dakilang Ama. Ang panalangin ay napakahalaga po na dapat nating gawin.
Ang sabi nga ng ating Misaya, hindi pa nyo hinihingi, ay alam niya ang kalooban natin. At anong sabi? Ano mang hingiin nyo sa pangalan ko, ay ibibigay ko. Andito na po. Siguro ko, kayong mga taga rito sa Talisay, maaring nag-isip kayo kung paano magkaroon ng pulungan. Tulad din namin noon, ang pulungan namin, kawayan, nipa ang bubong, subalit dumating ang panahon sa paunti-unti, sa tulungan ng magkakapatid, kung paano kayo nagawa dito, ganun din kami noong panahon, mga panahon na yun. Nakita mo ang pagkakaisa ng magkakapatid. Ano? So, awit, balikan natin. Awit 133 or Psalms 133 verse 1. Masdan ninyo na napakabuti at napakaligaya sa mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama na ano? Sa pagkakaisa. Ano mang hirap, ano mang bigat kapag nagkakaisa ay nagagawa. Nung maliit pa kami, nakita ko kung paano buhatin yung bahay na malaking bahay ng mga tao. Ang sinasabing bayanihan. Ano po? Walang bayad po yun. Pero nabubuhat yung bahay, pinapakain lang yung mga nagbubuhat ng bahay. Itatransfer sa isang lugar. Pero ito, hindi na ito pwede buhatin ni Numan. Maliban lang ang dakilang Ama ang magpapabuhat nito. Bakit? Simentado, pinagkaisahan, binigay sa atin ito ng dakilang Ama, kaya siya lamang po ang may karapatan magbunot nito. Wala po tayong karapatan magbunot nito. Nagpapasalamat po kami sa family ng Iskasinas. Kung wala po kayo rito sa lugar na ito, maaaring hindi natin alam kung may pulungan tayo o wala. Subalit andito na, 100% na may pulungan tayo dahil sa inyong family. Salamat sa suporta niyo po. Kahit may pera po na dumating dito kung walang gagawa, hindi ito mangyayari. Ano po? So, ganito ang pagkakaisa ng magkakapatid. Wala akong narinig na habang naggagawa na nagkaroon ng mga bulong-bulungan, na gumagawa ako ganito, wala man lamang ako bayad. Wala ako ni isang narinig. Makita mo yung pag-ibig ng magkakapatid. Nasunod po natin ang utos. Ano ang sabi ni Yeshua? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At ibigin mo ang Elohim ng buong puso't kaluluwa. Hindi po tayo nagkamali. Napaka-hirap isipin. Alam nyo, nung mga nakaraang linggo, ang may nagsabi sa akin, ang kulang natin is electric fan. Tingnan mo yan. Nung isang araw na gumagawa kayo, nagde-decorate dito, aywan ko lang kung may nagsabi nun, pero sa paningin ko wala. May nagchat sa akin, brother, may gusto ko sanang mag-donate ng electric fan. Sinagot ko po agad, ay, hindi po namin yan aayawan. Kaya hindi na siya makatanggi. Maliit lang po niya ito, pero malakas ang hangin. Ano naman po ang reply ko? Sister, kahit maliit yan, subalit napakalaking puso ng nagbigay. At sabi ko, sana, hindi naman signal number 4 yung hangin. Kahit signal number 3 lang, okay na. Ganun po tayo. Nabanggit ko kanina na hindi pa natin hinihingi kapag alam ng ating Elohim na kailangan natin ay binibigay na. Ngayong gabi, may pumasok na chat sa akin. Brother Vic, may kasabay na picture.
Akala ko isang electric fan lang. Dalawa pala. Darating yung dalawang electric fan. Nakakarto na. Ang sabi nga sa akin, 3 sana. Sabi niya, sayang. Akala kasi hindi kakasya sa sasakyan namin, kaya 2 lang ang dinala ng mag-asawa. O, diba? So, ganun tayo kamahal ng Elohim kapag tayo po ay nagkakaisa. Sana po, itong pagkakaisa po natin, patuloy hanggang sa dumating ang mapalad na araw sa pagtubos ng ating Misaya. Na hindi na tayo magkawatak-watak, hindi tayo maghinanakitan, hindi tayo magkaroon ng mga hidwaan. Pagpatuloy na po natin ito sa gabay ng kanyang banal na Espiritu. May mga pagsubok na dumarating. Hindi natin po maiiwasan na maaring may pagsubok, subalit, sabi nga ni Brother Boboy kanina sa blessings, nire-rebuke na niya. Lumayas kayo. So, mga kapatid, manalig po tayo sa dakilang Ama na itong pagkakaisa po ng magkakapatid. Panalangin po natin na wag mawasak, wag wasakin ni numan. No? Wag wasakin ni numan ang kalaban. Hindi po tao ang kalaban natin. Espiritu ng kadiliman. Mahal natin ang ating mga kapatid. Mahal natin sila. Mahal natin ang bawat isa nating kapwa. Yun ang inuutos. Huwag po nating kaligtaan na tayo lang ang magmamahalan dito. Kasi tayo ay magkakapatid, hindi po. Ano ang sabi ng Misaya? May mga kawan pa ako na wala dito sa kulungan na ito na kailangan kong dalhin. Open po ito sa lahat na gustong pumasok dito, na gustong sumunod sa kalooban ni Yeshua Misaya. Naway mga kapatid, sa gabing ito ang umpisa ng ating pagiging matatag bilang magkakapatid at bilang mananampalataya. Kanina nakita ko ang mga kapatiran, may mga kapatid tayo na wala pang pulungan. Darating po tayo dyan. Kung magkaroon kayo ng lugar, tulong-tulong uli po tayo. Gagawa tayo ng pulungan. Hindi lang ang Talisay ang ating tutulungan, hindi lang ang Erosin. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, kasi binabala ko dun sa amin, 2nd floor. Sabi ko sa kapatid namin, sa may-ari din ng lupa, kung paano kayo ng mga iskasinas, ganun din dun sa amin ang mga pancho. Yung lupa, sarili nila, pinatayo yung bahay pulungan na walang bayad, kundi pagmamahal sa dakilang Ama at sa mga kapatid. So, sabi ko, ipagpaumanhin nyo na po muna na hindi tayo dito magpapatuloy ng ating plano. Ilagay muna po natin sa Talisay. So, wala akong narinig. Bakit naman, Brother Vic? Kailangan din natin pagandahin ang pulungan. Bakit doon mo pa ilalagay na ang layo? Wala po akong narinig na isang salitang ganon. Kundi sabi nila, tulong-tulong. Ganon din doon sa Payawin. Nung ginawa yung pulungan, halos hindi gaano ang laki. Tulong-tulong yung kung paano kayo nagtulong-tulong dito, ganun din doon. Sabi ko, nakikita ko kung paano nagkakaisa ang magkakapatid. So, sana sa gabing ito, hindi na po ako magtatagal. Ipanalangin po natin ang pagkakaisa. Na patuloy, maging matatag, anumang pagsubok, maging matibay tayo, ang lahat ng mga suliranin ay ipaubaya natin sa ating dakilang Ama. Siya ang maglulutas. Siya ang magbibigay lakas po sa bawat isa sa atin upang magtagumpay tayo hanggang sa wakas at walang isang maiwang kaluluwa sa pagbalik ng ating Misaya, magkasama-sama tayo sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay tumayo para sa ating closing song. Salamat, Yam.
Yahweh. Sa pagsubok sa buhay ko, At ako ay lumalay at tumitibay sa salamat din. natutunan kong anong hirap manos ang manasin ko sa Sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko ay tulong mo. Ang pagsubok na dumating sa puso ko naninimding, ang ako mo o Yahweh, nalilimutan ko. Salamat, Yahweh, sa tagumpay na dulot mo at susunod mo sa lahat sa buhay ko. salamat din. Sa paglipas nitong mukha mo'y namamalas mo, Yahweh mapagmahal. Sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko ay tulong mo. Ang pagsubok na dumating sa puso kong naninimding, ang ako mo o Yahweh, nalilimutan ko. Ang ako mo o Yahweh, nalilimutan ko. Tayo po'y manalangin. Dakilang Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pagtulong, sa inyong pag-ibig sa bawat sa amin, sa mga naglakbay na nakarating na walalhati, at sa maglalakbay pa po, Aba Yahweh. Aba Yahweh, Elohim, mas apat na bahay po sila makarating na walalhati sa araw ng bukas. At pinadalangin po namin ito at pinapasalamatan mula sa aming puso at diwa. Namayani ang pag-ibig at kapayapaan sa dating ito at sa mga sasalitain po namin hanggang sa araw ng Sabbath. Sa mga bata niya agay, idadalangin na po namin ngayon pa. Sila po ay lumaki ng maging matibay at matatag at nananalig sa inyo. May takot sa inyo at gagawin ang inyong pagkakas. Kasi kung ito muli po namin dinadalay na bawat isa na magkaroon ng kapayapaan, mahindi na pagkatulog, at magkasama-sama, magkakapag-usap,
sa ikadalaundat at ikaganta ng lugar na ito at ng aming buhay sa banal na pangalan ng aming mananubos at tagapagligtas si Joshua Bisaya. Hallelujah! Ikaw ang aming Aming kapayapaan. Documentation lang, pero pwedeng magpa-picture tayo. first day. Hindi po, Tingnan niya. lalaki, leader po naka... Paano ba? Doon po sa likod ng mga leader. Ibang Ako, umalubat ng cellphone ko. Ito po yung mga, ano po, mga may kulang. Yung mic po. malapit na malubot ang Brazil. Brother po po ito sa gitna. Yan. Dalawa dito. Hindi ko alam patayin to. Hindi ko alam patayin to. Yung po mga may kulang. May magulang na may kulang. O, sigbay na kami. Yan. Si Brother Jason, dito ka po sa kabila. Dito ka, oh.